Okay, tuloy na po tayo sa ating series this March, the March of Love and Victory. So we started marching dun sa chapter 13. No? Jesus showed the full extent of His love, not only to His disciples, but I believe to all of us na mga anak niya or believers. So we are now marching with Jesus from washing the disciples' feet. Naalala nyo? Diba? Tapos pakadto na ini sa cross of Calvary and Resurrection Day. Sa next Sunday, yan ang Resurrection Sunday natin. Sa amunin natin, marcha kaupod si Kristo. So, okay, we are marching with Him from love to victory. Tunaan niya sa kamuot, pero nakita natin ang tapos na naging victorioso talaga. Kaya kung nagatuod na kung sino man na namuot, panalo talaga yun eh. No? He who loves, lives. Okay? So, ipakita ni Lord niya kamuot, no? Pinagi sa iya buhay talaga. Hindi lang niyang sinabi, ginawa pa. He demonstrate, diba, His love. And then, He is, of course, He is our perfect model, perfect example on how to live heavenly life here on earth. Bisan adi kita sa kalibutan, pwede gali magkinabuhay san inan langit nun na buhay, no? And He showed how to live as a child of God. He showed how to lead as a servant leader of God. And of course, He showed how to live a life of love and victory. So, to live is to love. And to love is to live. So sabi niya, a new command, love one another. And that they may know that you are my disciples. So we are in the winning side if we simply love God and love people. Tandaan niyo po yun. Panalo tayo dyan. Okay? So, sabihin muli sa katabi mo, now I know. Naalala niyo yun, yan ang mga ginagihan natin, ano? Okay? And then sa kabila naman, now I see. Kasi nakita natin si Jesus, niya pag kinabuhay. And then sa likuran mo sa mo, now I will. Live by faith, be faithful, be fruitful. So yun po yung last Sunday. And then today, sabihin mo sa harapan mo, now I live. Alright, tapusin natin to. John 16, let's open our Bible to the book of John chapter 16. Alright. Okay. Start tayo sa verse 1 to 4. Okay. It says here, I have told you these things so that you won't abandon your faith. So, alam na ni Lord na dadakupon siya, lalatiguhon siya, papasanon sa cross, ipapako, mamamatay, ililibing, alam na ni Lord. Saka kung anong mangyayari din sa mga disciples niya. That is why, todo encourage si Lord. Makita niyo, no? From 13, nagturo siya, pero at the same time, ipakita niya kamuot sa paghugas, pag-serve. And then sabi niya, gawin niyo ito sa bawat isa. Lalo na pag wala na ako. Wash each other's feet, serve one another, love one another. And then, hasta na, chapter 15, last Sunday, it's about be faithful, remain. Ano mang mangyari, ano mang mga sitwasyon na makita niyo mag-abot, na bagan pwede ka mangarat or mataraka, ha? Di ko in-expect ito, mangyari ito, ha? Pero sabi ng Lord, remain in me. Huyot lang, tiwala lang, because ada lang ako. Ayan. And so, amo naman sa chapter 16, gina-encourage siya gihapon, kag mas lalong linaw niya ang mga sabi niya dati, kag gina-remind niya uli, kag kung pwede maging plain na niya pagsurmaton sa inda para maintindihan na ninda sa todo dahil palapit na ang oras na dadakupon siya sa ninda istoryahan. So, tapos na sila nag-istoryahan sa chapter 15, adi na sa 16. Pero last hour na ni Jesus ini. And then, pag nadakop na siya, dadarahon na siya dito, no? Ada na siya sa kamot sa mga Romano, lalatiguhon na siya, papasaan sa cross, tapos ipapako dito hanggang hapon, before magabi, namatay siya sa cross.
aminin last night niya. Kaya mga mahalagang bagay ito. Naging pakita niya kagintukdo sa disciples kag sa ato na rin today. No? So, verse 2, sabi nila, "For you will be expelled from the synagogues, and the time is coming when those who kill you will think they are doing a holy service for God." So, meron talaga matinding mangyayari na sa mga anak sa Diyos, lalo na sa mga disciples, na pwede ka mo i-persecute, kag kung ano mang ginhimo sa akon, pwede rin mangyari sa inyo. Na kung ako patayon, pwede rin ka mo patayon, na sinda nagatuon na kung mahimo ninda ini, bagan, part sa ninda kabanalan sa pagserbisyo sa inda Diyos. In fact, yun talaga nangyari. Diba? Umabot na ang persecution sa mga Christians. Maging si Saul, kaupo nila, hasta na si Stephen, gimbato. So, damon mga Kristiyano na indagin kulong, kag may napatay. So, it happened. Pero buti na lang si Saul, naging Paul. Ginamit kaya po sa Panginoon. Pero, aniya dida, purpose ni sabi niya na, untanin niyo pagtuod, dili mawara, kag dili ka mo mastumble. Kundi magpadayon. Kaya, tudo niya pagtukdo, pag-remind, kag pag-encourage. Okay. Para nanuman na mga mag-abot na problema or persecutions, laban lang. Tama? Sino din sa iyo nag-abot na rin ng mga persecutions sa buhay nato, no? Mga naagyo na, di man ginakalikayan, yung pa sa Cebuano ba? Ng mga kakulian sa kinabuhi. ng mga paglutos o pagsulay. Yeah? So, hindi mo talaga it's inevitable. Talagang it will come anytime because we are God's people. Sinabi na ni Lord yan sa kanyang mga disciples. In fact, marami sa mga disciples namatay talaga. No? Or pinatay dahil sa pag-preach ng gospel. Damo sa inda. Sacrifice din talaga sila. Verse 3, sabi nila, "This is because they have never known the Father or me." So, inasinda na kay naga-persecute sa aton because they don't believe in God. They don't believe on Jesus. They don't believe the Father. So, kaya ganun sila. Kita ang nakakaaram. Inasinda, kailangan din makaaram sa pulong sa Diyos. Kaya, share gihapon nato ng kaligtasan sa inda. Kahit sinda naga-persecute sa aton. Amen. Verse 4, sabi nila, "Yes, I am telling you these things now, so that when they happen, you will remember my warning." Kung mangyari man, dumdumunta na ang mga sinabi ni Lord. Oo nga, sinabi na kasi ni Lord to. Sa kanano daw mga dapat himuon kung mag-abot ini. Adi naman di sa chapter 16 gihapon. And then sabi nila, "I didn't tell you earlier because I was going to be with you for a while longer." Sabihin na talagang may tamang panahon din si Lord kung saan niya sasabihin ni kag ipaintindi ng mga bagay. Okay. Then verse 5 to 15, nag-remind naman siya, encourage, gin-mention na niya ini sa chapter 14 pa lang. Naalala niyo si Pastor Jos nag-preach. Na sa John 14, gin-mention na ini. And then, inutro na niya naman didi. Na naman ang mga sitwasyon, ayaw paghandal. Minsan, mawawara man ako kung ano, pero may kabalyo eh. It's the Holy Spirit. Yan. Ito naman ang balik niya didi sa chapter 16. Dagdagan pa niya. So, "But now I am going away to the one who sent me." Ibig sabihin, malapit na siya mamatay pag nabuhay, and then babalik na siya sa langit or sa Ama. "And not one of you is asking where I am going. But 6, instead, you grieve because of what I've told you." No, minsan pwede sinda mamundo, kaya siyempre babayaan sinda ni Jesus na mawawara na sa inda. Or pwede sinda maghandal at the same time. Ano mangyari sa aton? Sino ma-protect sa aton? Sino ma-provide? Jesus permian naton ginasarigan, para pakaon sa aton. Di ba? Tapos pag nagali na, ano mangyari sa aton? May persecution pa kuno. Aduy, Rudy. Di ba? So, pwede. Sabi niya, nag-grieve na sinda kung ano. So, verse 7, sabi niya, "But in fact,
it is best for you that I go away. So, ito na yung mga encouragement na sa mga disciples na anyway, sabi niya, maayo manggihapon na maghali ako kag magbalik na because if I don't, the advocate won't come. Ano yung ginapasabot da? Ang Holy Spirit. Makikita niyo na dito. So, the advocate, in fact, in-mention na niya sa chapter 14 na, won't come. If I do go away, then I will send Him to you. The Holy Spirit, ang gamit today is Him kag He. Okay? So, maganda man ini. Ginpakita niya kung ano ang trabaho di sa Holy Spirit, no? Kag ang pagka-an person, and work of the Holy Spirit and as a person. Kaya di ba nagatuod na, ay, ang Holy Spirit ko, puwersa lain na. Bagan hangin, puwersa, force. Pero dili. Ang Biblia nagatukdo na ang Holy Spirit is a person. Okay? Didi, malinaw. Naging, sabi din niya, the advocate or helper or nanopan, Bisaya sina na para bang ipaglaban ka, no? Ayan. So, sa iba na translation is helper. Dili naman advocate. Gin-mention niya inidaan dito sa chapter 14 pa lang in verse 16 and 17. Okay, kita daw niyan. Yan, ada. And I will ask the Father, and He will give you, sabi niya, another advocate. So, note the word another. Magandang point po yun. Ibig sabihin na si Jesus Christ, dili amo ang Holy Spirit. Okay? So, si Jesus is God the Son, di ba? God the Father, and Father, dili Holy Spirit. God the Son, hindi rin Holy Spirit. And God, the Holy Spirit, is iba siya. Another advocate. Okay, magkaiba yan. Nilinaw ni Jesus yan. Okay? Ang Holy Spirit, dili man si Jesus. Si Jesus, dili man ang Holy Spirit. 3 persons in one Godhead. Tawag natin sina Trinity. Okay? Dili kay si Jesus, amo man ang Holy Spirit. Holy Spirit, si Jesus na rin. Hindi rin, kasi magkaibang trabaho. Si Jesus, siya namatay sa cross. Siya ang nagpakatao, nagsalbar sa naton mga sala. Iba niya trabaho, iba niya part. Pag nagbalik na si Jesus sa tatay, papadara niya ang Holy Spirit, another advocate. Okay, so, bagamat mawara ko na ako na helper niyo or advocate, pero igo naman ipapadara ko na kabalyo, who will never leave you. Who will never leave you. Kasi, in the Old Testament, ang Holy Spirit po, nag-dwell sa mga pinili sa Diyos, like, sa mga propeta, sa Saul, so pinili si King Saul na maging hari, gin-anoint siya. Diba? Gimbuhusan sa oil. And then, ang Holy Spirit, ada nag-dwell, nag-empower sa iya. Kasi anointed eh. Alright? Pero sa nagkasala siya, when he disobeyed God, nag-depart ang Holy Spirit. Naghali. Na mundo ng Holy Spirit, naghali. Then, inanoint si David naman ang magiging hari na pag-o. Kag-adto na ang Holy Spirit naman sa kan David. Okay? So, sa Old Testament, dili man tanan may Holy Spirit. Kag dili siya permanente. Kaya nga ni si David nagkasala, di ba? Nagpray siya sa Psalm 51. Siya, na, do not take the Holy Spirit from me. Sabi niya ganon. Kasi sa Old Testament, naghali eh. Pero sa New Testament po, dili. Once you believe and receive Jesus as your Lord and Savior, ang Holy Spirit nag-dwell sa imo, nag-star. Okay? Nagsabi ni Pablo, silyo ina. Bilang anak sa Diyos, silyo ang Holy Spirit. Ada siya permanente nag-star na sa aton. Dili na naghali-hali. Mabawa, nagkamali man kita, nagkasala kita. No? Dili naghali ang Holy Spirit, pero nag-grieve siya. In 1 Thessalonians 5, I think 23, no? Bago ang 24, ada na do not grieve the Holy Spirit. So nag-grieve, pero di siya naghali. Kay silyo ina, once anak ka na sa Diyos, anak ka na, permanente man ang anak,
permanente ligtas, permanente may Holy Spirit ka rin nila. Kung nagkasala kita, naapektuhan ang relasyon. Pero dili na wara, ani mo kaligtasan. Amo man ang Holy Spirit, never leave you. Alright? Who will never leave you? Ang galing, ganda. Ganda naman. Sabi niya, paghali ko, pag abot sa Holy Spirit, permanente na lugod dida sa iyo. Habo ka pa sina. He will be with you and later in you. I think in verse 17, nada dida, no? Next verse na. Yan. He is the Holy Spirit. Ito na another advocate. Ada na, malinaw na ha. He, person. Okay? Tao ini. Persona. Dili nakikita kay Holy Spirit. No? Wala siya nagpakatao. But the Holy Spirit is a person. Kung sabihin sa person, may pamatsagon, nasasaktan, nalilipay. But He is gentle. Ayan. Kaya kung masabay, ako laan ay magbuot niya, nawarain taon mahimo. Pero ada lang Holy Spirit, kinipahigad mula. Pero kung Holy Spirit, empower me, ikaw maghiwag. Mahiwag man siya. Alright? Nagets niyo? So we submit to His will. So who leads into all truth? Kita mo ang Holy Spirit, nagalid. May hangin ba pwersa na maglid, no? Really? The world cannot receive Him because it isn't looking for Him and doesn't recognize Him. But you know Him because He lives with you now. And later will be in you. Diba? Ito sa Acts 1:8 na. But you will receive power when the Holy Spirit comes in you. So, dili lang nagaupot. Pero, ada nagwid mismo sa imo nag-star. Kaya nga ni, ingatan natin lawa, sabi nila, because your body is the temple of the Holy Spirit. Sabi, sa Bible, sabi ni Paul. So, templo po kita sa banal na Espiritu. Pag dili na naghali-hali. Tandaan niyo ha? Maganda na actually, yan ang mga doctrinal issue na katukdoan. At the same time, magkapadumdum sa aton, mag-encourage na, igugil kita ng Holy Spirit. Na kaya minsan nakukulbaan kita ko na, sino madalaganan ta? Hindi, you have the Holy Spirit in you. In fact, si Jesus in the ministry, led by the Holy Spirit. Kaya nga ni, dilitan na ng mga may sakit, ginayo ni Lord. It was early morning na nag-abot ang mga may sakit. Sabi sa mga disciple, hain na daw si Jesus. Kaya, damo-damo na may sakit. Ayuho naman ninyan. Damo-damo naman ang milagro niyan. Hinanap nila, nakita na si Jesus. Sabi ni Jesus, let's go to Capernaum. Alright, tumaayo. Anyway, may time pa siguro, whatever. But, pero siya sunod sa leading sa Holy Spirit eh. So this time, ginasabi niya sa mga disciples na, kung wala man ako, pero nakita niyo ba ang aton ministry na I was led by the Holy Spirit? Same na mangyayari sa inyo. The Holy Spirit will lead you also. And you will perform miracles. Parehas ang mga nahihimo natin. Ada na, wow, mo gali man. Di bali kung wala na siya, pero wow, the Holy Spirit, amo nagalin maghiwag man sa aton. So, that's a good encouragement sa kanila. So, balik tayo doon sa ating verse, sa chapter 16. So, nasabi niya 14, kaya inutro niya dito sa 16. Okay? Hay na nga kita na verse kanina na. Verse 7 na ba? Okay? So, ayan, no? The advocate, sabi niya, but in fact, it is best for you that I go away. Matako man daw na wala siya because if I don't, the advocate won't come. If I do go away, then I will send him to you. There are times na pag ginalid kita, si Lord, ginalid kita sa next level na naman, may mga panahon naman na iba na, no? Ang aton per may ginatiwalaan, bagan, wala na, iba naman na area sa buhay ta, o iba na lugar ba? Dati, permi ka may kaupod-upod. Ang mga disciples, sarig permi kan Jesus. Warang pagkaon, Lord, wala nang sura. Lord, may baraydan kuno kita dito sa tax. Sabi niya, kang Pedro, katuan na dito. Kung ano isda kapag bukasan, babasan isda, may kwartito. Kag ibayad mo sa tax. Kita mo yun na. Lord, mga tao, gutom na, pahapon na puli, unto na lini, wala kita pakaon. Ay, dili pakaon nyo, ha? Si Jesus kaya po ng pakaon. Diba? Tanan na mga miracles, Lord, manulunod na kita, manulunod. Si Jesus na naman. Tindog, shh. Hangin, umudong ka, udong. Sana'y sinda permigan Jesus ba? Yan this time, Jesus mawawara na. Aduy, sino na naton kabliton? Sabi niya, ayaw paghandal. Kay Adan Holy Spirit. Ayan.
Sa aton buhay, minsan yung mga panahon man, as you grow, no? Minsan yung mga dati na mga ginasarig-sarigan mo, ginahali ka ni Lord sina, para dito ka magsarig, direkta sa iya na. No? Minsan may mga ganyang sitwasyon, pero blessing pa rin po yun. Okay, so verse 8, sabi din, and when He comes, He will convict the world of its sin. So nakita niyo yung Holy Spirit, advocate, helper. Ito naman, nag-convictar the world of its sin. Yan ang trabaho ng Holy Spirit. Convict. Nag-convictar sa aton mga sala para makamanatili kita magkinabuhay na matadong. No? And of God's righteousness, siya din nag-convictar sa aton sa tama ng mga pamagi. And of the coming judgment. Okay, verse 9. The world's sin is that it refuses to believe in me. Okay. So, ito yung matindi, yung bang nag-share ka sang gospel, pero dili nagtuod kan Kristo Jesus. Yan. Kauna naton ang sala lang minsan, yung bang karumal-dumal na ginhimo, kalaswaan, kung ano pa dida. Pero yung dili pagtuod kang Kristo Jesus, yan ang matinding sala na wala. Nabisan pa, sumabi ka sinta, kabuot-buot ko, mabinulugin ako, nagasimba man ako permi. Pero di la ako nagtuod kan Kristo Jesus na tagapagligtas. Kaya ang pagtuod ko gayon, pagpasakop sa relihiyon. It's a sin to refuse to believe on Jesus. Lalo na kung gin-convictar pa sa Holy Spirit, kag nagmatugas gayon. No? Aminan, para bang blasphemy ba ang dating? Yan. Wow. So, kasi kita pag nag-share, ang Holy Spirit magkumbiktar, babato nila siya. Yan. Verse 10, okay, righteousness is available because I go to the Father and you will see me no more. Pero aram na ni Jesus siya, ipapako na sa cross, pero ang iya kamatayon sa cross, kaganahan din naton. Kasi pagbayad sa naton sala, paglinis sa naton pagbayad sa penalidad, kag paglinis sa naton mga sala. And then, mabuhay siya sa katulok adlaw. Kamat, bumalik siya dito, sa iya tatay na, dili na siya naton makikita, pero righteousness is available. Intapos na niya tanan. Hallelujah. And then verse 11, sabi na, judgment will come because the ruler of this world has already been judged. Okay, praise the Lord na kita, imbis na kitaan makabaton sa pinalidad sa sala, pero si Kristo nagbaton sa pinalidad sa sala. Kaya sa ato ng mga anak ni Lord, iba na ang paghusga. No? Dili na kita mahusgaran sa naton mga sala. Si Jesus ang nahusgaran sa naton mga sala. Pero mga reward naman sa aton. Verse 12, there is so much more I want to tell you, but you can't bear it now. May mga sa kan Lord gali, no? Igwasin, iba-iba, no? May mga may level ba na this time dili pa dapat niya isabi or ipaintindi kasi may tamang panahon. Baka hindi pa niya kaya. Ganun pala, no? Minsan may tendency kita kung nagatukdo pag di nakaintindi baga na naman ni siya kay bagang ka bubo man siya ni kay bagang di nakaintindi. Mang gusto gud naton ni paintindi, kita na makumbiktar. Pero trabaho sa Holy Spirit ang pagpaintindi. Na minsan, may inina time dili, anay niya ginapa-intindi, pero may tamang panahon din. Kaya, kung may mga bagay man kita na di pa masyado naintindihan, ang mahalaga lang, sabi ni Jesus, remain in me. Padayon lang sa pagsunod, pagtiwala, because one day, may intindihan mo rin. Kaya, verse 13, sabi nila, when the Spirit of truth comes, that's the Holy Spirit, He will guide you into all truth. He will not speak on His own, but He will tell you what He has heard. He will tell you about the future. Uy, kaupod gali ang paggiya para sa imong future. Future husband or wife, future kurso nimo, business, lahat. Ministry and all. Okay. Ganon ang trabaho sa Holy Spirit sa aton buhay. No? Kaya, sigurado, makaabot kag kita sa aton destiny. Future, naging prepare ni Lord. Verse 14.
He will bring me glory by telling you whatever He receives from me. So, ini, ang Holy Spirit kali, kung may ginatukdo man siya kag ginakumbiktar sa aton, ina siya align sa Word of God, sa mga katukduan ni Jesus. Okay? Dili siya pwede magtukdo kag magkumbiktar sa wara dida sa gintukdo ni Jesus din sa Biblia. Kay minsan igubayasin mga iba man na spirit, kaya that's why the Bible says, test every spirit. Kami mga iba man baga ng mga espiritista. Igo sina. Ang iba nagakato sa mga albularyo, pagkato sa mga puro para himalad, bulang kristal ni Madam Auring, mga ganyan. Mga pungsoy, kung ano. Espiritista. Di ba? Para maayo ang sakit, makato sa albularyo. Masabi, ang espiritu nagsabi, magdarakasin, baboy. Kag, usad ka, karton na syuktong. Ganyan yan, no? Kag, 5 kakahan na sigarilyo, na Marlboro. Minsan kinasabing gano'n. Ngayon, kung ginasabi sila na espiritu, dili po biblical, kag dili among gintuklo ni Jesus, dili po yun na Holy Spirit, mga kapatid. Ayaw po pagtuod sila. Kasi damo-damo nagsasabi na, espiritu, amo yung sabi. Kailangan, sinabi ba ni Jesus yon? Valid ba sa Bible yon? Kung dili man, mga kapatid, dili na sa Ginoo, dili na Holy Spirit. No, bad spirit po yon. Okay. So, dili ka magtuod sila. Amen, sabi niya dito, verse 15, sabi niya, all that belongs to the Father is mine. This is why I said, the Spirit will tell you whatever He receives from me. No, katulon na naging banggit niya dito. Kay, they are one. No, ang Father, si Jesus, kag ang Holy Spirit. Pares sina, dapat connected. Kaya nga ni may konteksto yung tanan. Dili pwedeng iba ang dalagan sa Holy Spirit, iba man ang kan Jesus, iba man sa Father. Hindi pwede yan. Because they are united and they are one, actually. Kaya isa't mali na sinda. Okay. So, and then, verse 16. Tama ba ako? Verse 16. Tuloy tayo, no? And I will ask the Father, and He will give you another, verse 16 sa chapter 16. Yan, alright. Thank you. In a little while, you won't see me anymore. But a little while, after that, you will see me again. So, kanina ang encouragement niya na, tandaan niyo lang, kung mawara naman ako pero may kabalyo, and it's the Holy Spirit. Na kung anong ginhimo sa Holy Spirit sa akon, kag ako nagsunod man, kag nagsubmitar, amo man ang himuon niya sa iyo, magagiya, magaupod, magapaintindi and all, then ayaw paghandal. So, in other words, naton man tayo sa ni, now I live, so live with the Holy Spirit. Yan ang una. Live with the Holy Spirit. Na naman mga sitwasyon na makabot, may mga persecutions man, no? May mga problema, pero tandaan mo, you have the Holy Spirit na mag-helper, mag-comfort, mag-giya sa imo, diba? Guide you into all truth. Kaya dili ka pwede na masabi na iskam ka, na naluko laki ako. Basi wala ka naghunga sa Holy Spirit. Because He will guide you into all truth. Diba? Magkukonvict din siya na, anak, ayaw, dili ayaw pagtuod siya na. Ayaw pagpaluko siya na. That's why the Bible says, test also every spirit based sa Biblia. Okay, so, dapat gumana din yung ating discernment, diba? Other than Holy Spirit, nagagiya sa aton. Yan. And then pagkatapos, ito na naman, sa verse 16 to 22. Okay, 16. Amo nito kanina na verse na ito. No? In a little while, you won't see me anymore. But a little while, after that, you will see me again. Well, ini siya, dahil sa sitwasyon na malapit, no, halapit na siya dadakupon. So, dili na sila magkikita, kaya daraw na siya dito, sa mga Romano. Tapos lalatiguhon na siya. So, may na panahon. Kag, of course, ilulubong siya. Paano pa magkita? Lulubong siya dito sa tomb. 3 days and 3 nights. Amon sinabi niya, like Jonah na 3 days and 3 nights in the belly of the big fish, sabi ni Jesus. Ako man nga niya,
tuluman ka adlaw kag tulo na gabi sa tomb. Sinabi ni Jesus pag ginamit niya itong kanjona. Then pero pagkabuhay naman niya, after 3 nights and 3 days, you will see me again. Ayan. Kaya nga magkaiba din ang see sa una na word na won't see me anymore, tsaka you will see me again. Kasi yung you won't see me anymore is, hindi nyo na ako mau-observe pa. Para bang, wala na kamon, in a time, itong parang learning moment na observe and absorb, anong ginagawa ng teacher. So this time, wala na. In fact, naipakita ko na rin sa inyo lahat. Pero sabi niya, pero makikita mamanggihapon kita. Sa luyo na parte, kay tapos naman ini nangyari, and it happened na amit to, pero nagkita sinda uli. Pero sa aton niya na, dili na kay, adi na kita nagahulat naman kita sa iya pagbalik. Para bang, na naman ng mga, ini na sitwasyon na dili sinda magkikita. Bagan nasa dark moments. Kita mabagasan, gimpako siya, nagkaiguasan san pagka matay na niya baga nagdulom. Sabi dito. Nagdulom. Kasi ato na namatay na siya, tapos ginlubong. Sa aton mga buhay, may mga panahon na parang ganyan. Lord, nakaibaganhain ka, bagang kadulom, sana akon pangita, bisan mapawa. Bagang dili mo nakikita ni mo sitwasyon or future, or ada ka sa sorrow or in pain. There are times sa aton buhay na may ganyan. Pero, sabi nila, in a little while, you will see me again. You will see me again. Sabi, ang ibig sabihin na, ina na mga naranasan nato na sorrow, God will turn your sorrow into joy. Hulat ka lang. Dili man ina pansamantagal, pang samantala lang ina. May purpose pa rin si Lord sina. Kasi we will experience, sabi na, sa namatay siya, nagkigwan buhay. Amo man. Magkakaigusin, mas maganda na mangyayari, hindi mo buhay, or hindi mo pamilya, or nano man na sitwasyon sa imo business, or whatever, na minsan para naka-experience ni mo businessin, pag-down, kadulom, persecution and all, pero hayaan mo lang. May ginahimo si Lord sa likod sina. Mabubuhay din yan, kag dili na pareho san dati pa. San nabuhay si Lord, nagkita sinda, pero dili na pareho san dati. Naglapos na la sa dingding si Jesus. Iba na. Ayaw paghandal. No? In a little while, may ginahimo na si Lord ida. So, ganda encouragement. Sa ato naman yan, dili magadugay si Lord, mabalik din talaga. Kag magakita kita face to face. In fact, sa iya, lipot lang ni kayo, anusad ka adlaw kay Lord. 1,000 years man sa iya. Sa aton, sa iya, one day la. Kasi mabalik ako, harap pa man. 2 days pala. Mga 3 days na nakana na. Kaya 3 days and 3 nights. Mabasya, lapit na magandang balik si Lord. Pero in a little while, balik si Lord. Di tangani aram ko niya sa gabi o buwas. Pero laban lang, tiwala lang. Okay? Verse 17, sabi na, some of the disciples asked each other, what does he mean when he says, in a little while you won't see me, but then you will see me and I am going to the Father. Didi inahinay pag-transition from the Holy Spirit, pakadi naman sa Ama. Sa Father naman na niya dalagan didi sa industorya. So mabalik na siya. And then sabi nila 18, and what does he mean by a little while? We don't understand. Nakikadali la ko no, makikita na naman, maano gali ni siya. Pero sinabi naman niya ito dati na mamamatay siya, kung mabubuhay. Pero sinabi naman niya na makato na siya sa Ama. Kanya nadto na siya, pero in a little while, babalik din siya. Ayan. Jesus realized they wanted to ask him about it, so he said, are you asking yourselves what I meant? I said in a little while, you will see me, but a little while after that, you will see me again. So literally, ito na panahon na mamatay, lubong bubuhay. But pwede rin siya sa iya pagkato na sa mabalik sa iya Ama, pero sigurado mabalik siya kag magkakita din kita. Isa din nila. Okay, verse 20, I tell you the truth, you will weep and mourn over what is going to happen to me.
But the world will rejoice. Now, normally, ito na realidad sa pagdakop kag paglatigo sa iya. Siyempre, kung ikaw ang disciple, grabe nakamundo sa imo. No, baga, nani, wala man siyang sala. Aram mo na ni imo, master, walang sala. Nag-ayo pa sa mga may sakit, grabe ang pagbuli, ganyan, gin kastigo kag ipapako. Dili mo ina, mano. Sisiyakan, niluludaan, you know. But the world will rejoice. Grabe siya kinda. Crucify him, para tawahan siya. Same thing man, ang sitwasyon nato niya na gihapon. Tapos na literal nida. Pero, ang sitwasyon naman niya na kung anon nag-rejoice ang kalibutanon or world sa mga maling bagay, kita di naton matake. Diba? Ibang, ano ba yun? Iba? Gusto bagan, ang pagkakasal sa pareho babae, pero laki gusto intugot na sa iba ng mga lugar, ganyan. Pero aramta na dili amo ang surmaton sa Diyos. Di naton matake. Pero sinda okay lang kag naga-enjoy. Kung naga-party sinda kag naga-wild, no? Kung ano-nanon, hurubo, girino, mga kunano, kalaswanan, all, they're enjoying, the world is enjoying, and yet, kita, minsan, grabe, kamundo, taba, ano, mga kabataan yan na, kung nag-post, kung nag-tiktok na, Lord, mga kabataan. Di natin makaya. Umina siya na, kita mag-grieve talaga. Kay, you know, alam natin na dinandili siya mga maayo na bagay. And it's still happening now. Kag kunahay naman na kita nag-enjoy sa nila bagay, sinda naman, habo, boring man ninan sa iyo na. Di ba? Minsan ganyan, ayaw naman nila. Ganun talaga ang sitwasyon. And sabi na, but your grief will suddenly turn to wonderful joy. Kaya kung minsan may mga, yung bang sinda nag-enjoy sa kamalian, minsan may mga nasasaktan sa marriage life, kasi ang isad, nagpaloko na parang nag-enjoy siya, pero nag-enjoy siya sa sala. Pero isad minsan, saktan, pwedeng ganun. Sa iba ng mga bagay, no? Aspeto. Pero the Lord said, yaan mo lang. Pag nasa tama ka, nasa kay Lord ka lang, your grief will suddenly turn toward the wonderful joy. Ayaw lagad pag-intra sa inda, ayaw lagi hapon pag-compromise. Dahil nanuman na ina na problema na ginagihan mo yan na, may plano si Lord sina na maganda. Kag maabot ang kalipay. Another idea there, kaya nga ni wonderful joy, kag dito naman, the world will rejoice. Kasi ang world, amin na, no? Ma-rejoice kita, ma-happy-happy kita, adi may kwarta ko, may ano, dahil sa kwarta, pero pagkatapos ina, ubos ang kwarta. Sayang laki. Nahubog pa ako, nasuntok pa ako, minsan naman mga problema na nangyari, kay nagastusan ka pa. Sadto na momento, bagang grabe ini mo sadya, pero pagkatapos, wala na. Hupas. No? Kasi, that is not real joy. Ang joy kasi, dili kahali sa tao, kag dili hali sa kwarta o kunano pa man. The joy is the fruit of the Holy Spirit na ginsabi niya. E nga ni adin Holy Spirit, ada na sa iyo. Kaya may joy ka mo na bisan daw may problema, bisan may mga persecution, bisan may magsira pa sa iyo kung ano pa man, but because the Holy Spirit is in you, sigurado may joy pa rin. Kasi ada Holy Spirit na. Siya ang may bunga, siya ang source, ang joy naton. Dili man ang aton kwarta, dili hali sa aton sa diri, kag party-party. No. I mean, sa kalibutan. Kita mo, dakong kaibahan sa aton ng mga anak sa Diyos. Because we have the Holy Spirit. Okay? Now, verse 21, sabi na, it will be like a woman suffering the pains of labor. When her child is born, her anguish gives way to joy because she has brought a new baby into the world. Okay? So, parehas lang daw inaasan, tika anakon, inibagan, aniba sa iyo ng mga nakatisting sina, makarelate gayon. No? Na inan pagkahalapit na mag-anak, o tika labas, igugad sin pain na maramdaman.
Baga hindi mo maintindihan kung ano himuon. Kung ano na lang sasabihin. Allah, ano na ini? Tapos, pero pag nakalabas na siya, okay. Yes. Ito na mga pain, baga di mo na mabatsagan, di mo na madumduman. Aram mo lang na nagtios ka, pero baga di mo na ganito ma-feel otro sa imo isipan. Dahil sa kalipay mo na nakalabas na rin siya, kag makita mo na ang baby pa. So, kung may mga ginaagihan man daw kita minsan ng mga sugad sa na sitwasyon na dili naton aram, nahirapan ka man, nasakitan ka man, pero tiusa lang kadali, in a little while, the Lord will turn your sorrow into joy. Okay, kasi ada naman ang Holy Spirit. It will be like, 22. So you have sorrow now, but I will see you again. Sino din may mga sorrows, pains na ginaagihan? Then you will rejoice and no one can rob you of that joy. No one can rob you. Alam mo, ang joy ko, no, sabi ni Lord, ang joy na sa aton, ang matuod, dili kaya makawat, mga kapatid. Kaya hali man na sa espiritu, dili na hali san, ay, nang bago ko na sapatos, tawara na akong kalipay. Di ba? Kaya kinawat, tangis ka. Di ba, lalo na kung 10,000 pa ito. You see? So, dili siya sa material. Pwede makawat ang material. Pwede makawatan ni mo asawa. Dili mo din ang kalipay kayon. Ani mo asawa, dili ka daminan matuod na kalipay. Anything in this world, dili ka real joy. Kaya nakakawat na. Pero ang joy na hali sa Holy Spirit, waran makakawat sina. Bisa na ni mo ninda sa imo, paparabanatan ka sa social media, siraon ka man ninda kung ano, gingkawat pa ang kung sino pa nila. Pero pwede na dili mo ipakawat ang imo joy. Kay ada na mismo sa sulod ang Holy Spirit. Ada na mismo sa sulod hali. Dili kay hali sa labas. Amen. Ayaw pagtuguti na kawaton ang joy na ada sa imo. Ibali na lang, nakawat, sige lang. Mabalik man nila, wala problema. Kwarta lang na ako na. God will provide. Mas matahumpan, maabot sina. May magiging kawat kay luma na ito. Baguhan na ni Lord. No? Okay, ganun lang. Ano mo mga gamit din na wala. Sige na lang. So the joy is there. Okay lang. Basi man ito na nagkawat, wala na makaon, kaya ging kawat din na aton pugas. Ay, sige na lang. At least nabuhay sinda. Lord, sana maligtas na lang nagkuha sito. Pag-pray mo na lang, i-bless mo na lang, enjoy hada gapon. Pwede kayo sa na naman na problema na dili mo tugutan na kawato na ni mo joy. Pwede yun. Sabi na, no one can rob you of that joy. Not unless gintugot mo kasi. Pero ang kamatuudan, kung magsarig ka lang sa iya kag sa Holy Spirit, live with the Holy Spirit, live with your Father, hindi naman talaga. Okay. So verse 23, sabi nila, at that time you won't need to ask me for anything. Kaya ito nga nina, si Jesus man kaupo ninda permi. So dili sinda nag-ask ba na nag-aampo sa Father for me kay ada si Jesus kaupo. Pag may need, Jesus. Ada na. So wala sinda na parehos kan Jesus na nag-aampo permi sa Father. Pagka maaga ato siya, ampo siya. Permi niya ka istorya. Bago siya nag-multiply sa pagkaon, Lord, kulang ini na isda kung kitaon, pero nag-ampo siya sa iyama. Kag nag-multiply. Bago niya tinawagan si Lazarus na, Lazarus, come forth or come out. Nag-pray muna siya. Pero siya nagasarig sa iyama, ang pray. So, nakikita man sa mga disciples. Sabi niya dati, wala ka mo sina, pero yan na mawara na ako. Sabi niya, I tell you the truth, you will ask the Father directly. Diretso na, dito. Dili ka na ngayo pa sa kung kani-kanino. Direktahan mo pag ngayo or pag-ampo sa Ama. Yan na magatunan na i-develop nyo na. Wala na ako. Di nyo na ako makikita. Hindom si Jesus. Ay, walang problema. Ada ang Ama. Naman kay dili ka magdiretso pag-ampo dito sa iya. Ayan. Ada ng banal na Espiritu magagiya sa imo. Kaupod mo na ang Diyos. Iko kapasin, loving Father. And He will grant you your request because you use my name. Gamiton mo pirmi ang password in the name of Jesus.
Ayan. That's why every time we prayed in the name of Jesus. Okay, so directly, ha? Sabi niya nila. Okay. And then, verse 24, you haven't done this before. Ask using my name. Kay wala man naginhimo ni dati na ngayo sa Ama. Si Lord man nang ginhalapitan, kag si Lord amon nag-pray sa Ama. And then, but this time, actually, idea sa ni makita naton sa pagkamatay niya sa cross. Para bang, once na natapos siya mamatay kag nabuhay, yun ang grasya baga dida na ibang-iba talaga sa aton sa church age ba. No, sabi nila, direkta ka na sa Ama. Nakita niyo san pagkamatay niya sa cross, nagisi ang kortina na division sa Holy of Holies. Ina na Holy of Holies sa templo, ang makasulod sina ang mga high priest lang or chief priest para makipag-istorya or makahalapit sa presensya sa Diyos. Amin na kasadto eh. Pero pagkamatay ni Jesus, nagisi ang kortina hali sa taas, paubos. Dili hali sa ubos, paigbaw ang gisi. Na gisi untay ni, usually paigbaw ito. Pero hali sa taas, paubos. Ang gusto sabihin na naabri na siya na may access na kita sa Ginoo. Dili na kay chief priest lang makasunod, tanan na nagtuod kang Kristo, makalapit na sa Ama. Amiton picture sina, ato na sa aton, I don't know, sa aton, 7 palabras, minsan na-mention yung ganon. Kaya ko sina nila sa Bible na nag-isi ito na curtain dito, na tela, halis sa taas paubos. Kadua, idea na ina man na paagi na magkaigo kita sin relasyon sa Ginoo kag access. Ang hali sa trabaho sang Ginoo dili kay hali sa aton pagpaningkamot na para makasulod kita na kag makaikwasin access, himuon tayo ni, mahimo kita nurogdanan, magsurusin kita permi, maghimo maayo, na para magkaigo kita access kag ang atong pagampo lusot diha sa Ginoo. Di ba? Pero no, dili kaya sang tawi na. Si Lord pa rin naghimo simpagi na maabot kita niya kag agud kita makaampo na direkta sa iya. Siya gihapon. Salvation hali gihapon sa iya. Dili naton kaya. So, kaya ang gisi hali sa igbopobos. Niyan, sabi niya, ini na akong pangyari, mahuwara man ako, mamamatay man ako, pero pag nabuhay, may kita kita, kadali. Pero bisan wara na ako, but you can pray, direkta na sa Ama. Kaya wara na ako, direkta na kamo mag-ampo sa Ama. Amin na siya ang kayon sa niya kamatayon. So, using my name, and you will receive, and you will have abundant joy. Ay, dili lang kay may joy, abundant siya pa. Kaya sabi niya, ask, maghalapit sa Ama, kag mag-ampo, kag magngayo lang, use my name. Kaya kung mag-ampo kita, dili sa paagi kan San Pedro, kay mili kay damo-damo ko ng susi San Pedro, kag may manok pa. Hindi rin na-mention sa Biblia na pinaagi sa pangaran ni Maria. Hindi rin ho sinabi. Not in the name of Joseph or Mary. Wala akong ganun. Wala kang mababasa na ganun. But only in the name of Jesus. Dahil siya namatay sa cross. And the Father was so pleased when Jesus obeyed even to the point of death. He submitted to God. Kaya may favor kita dahil kay Kristo. Dili kay dahil mabuot kita. Wara gayo din bisan jutay na ato nahimo. Wara ang labot. It's all because of the finished work of Jesus on the cross of Calvary. All right? Now, so gamiton tayo na. Live with your loving Father. And then ask. Sabi niya dida, maghalapit, magampo. So use the name of Jesus. His name is so powerful. Para bang, pag ginsugo ka mo, kadto ka, no, na, tabi kaya di ka mo, inan, mahuram po, kuno kami sing kagudan. Ay, di ako pwede yung forum sa yung kagudan. Kay sabi po ni Jesus, na maghuram kami kagudan. Amo, sabi ni Jesus, ading kagudan, haladar ha. Diba? Kasi in the name of Jesus, amoran mahimo. Yeah. Ganong katindi. Pero since ginsugo ka ni Jesus,
It is the will of Jesus. Nagets na use my name, but another idea sa pray in my name is in His will. In the will of Jesus Christ, in God's will. Para bang dili ka pwede mangayo sin against the will of God kahit mag in Jesus name ka pa. Kaya wala ka masuguan sina. Inan mangayo daw kami simbadil kaya may kontra kami paratyo namon ito. Father, tagaay kami badil in Jesus name. Sabi ni Jesus, udong-udong ka wala tayo suguan mangayong badil. You see that? So when you pray in Jesus name, it means in His will, align sa will ni God. Pero kung, Lord, i-bless mo po ini na number na manggana, Lord, sa loto. In Jesus name. Di, wag mong gamitin sa paluko-luko ina, sabi sa Bible. So, using His name is also dapat nasa will ni God. No? Sabihin, align. Biblical, tama, dili siya mali. Ayan. Okay? So, 25. I have spoken of these matters in figures of speech, but soon I will stop speaking figuratively and will tell you plainly all about the Father. So, amin na kanina, it's the Holy Spirit na ada sa iyo, magaupod sa iyo, will be in you one day, later on, pag-abot. And then, ikadua, dahil ginabrihan ko na, no, namatay na siya, nabuhay na siya, tapos na, yan na, may access na kamo direkta sa iyo, Ama. Kaya, maka-worship na kita anytime. Maka-pray kita anytime, anywhere. Ganong katindi naton access sa Panginoon. No? Can you imagine kung magkato ka, gusto mo makipag-istorya sa presidente baga, no? Kan Bongbong Marcos, etc. Pagkato mo sa Malacanang, hungaong kaanay, taga-diing katabi. Taga-balod po. Sino tayong pangalan mo? Si Arla. Kanay ka, anak. Damon Ricositos, daka di ka pa kasulod. Pero ko naniya anak ang kumadto, ada si Papa. At sa opisina, kanto na. Diretso la. Kay anak. No, kita, mga anak sa Diyos, diretso na. Amen? Come to Him anytime, anywhere, may access po kita. 24 hours. Grabe na, we're so much blessed. Ngayon, kung na naman ang mga problema, igwa ka, minsan mag-isad ka lang, wala ka madalaganan, pero may Holy Spirit na ada sa imo, kagadan ni mo, Ama. No, loving Father. Verse 26, sabi nila. Verse 26. Then you will ask in my name. Kita mo na? Then you will ask in my name. Kaya niyan, pag nag-ampo na kita, in His name. Amen na. I'm not saying I will ask the Father on your behalf. O, hindi rin yung mag-pray kita in Jesus' name na si Jesus makato sa Ama na, Ama, bagan ginsugo ta si Jesus lugod na Jesus, katuman sa Ama tabi na tagaan kami sa inkuhan. Hinabang, o, unsa. No, hindi pala ganon. No? Dili kay bagang ginasugo ta siya. Kundi, sabi sa 27, for the Father Himself loves you dearly. O, naton Ama sa langit, kita anak, namuot na rin siya sa aton because you love me dahil namuot kita kang Kristo, kag nagtuod kang Kristo, and believe that I came from God. That is why may access kita kag may favor dahil sa kang Kristo. So, di na kinanglan suguon mo si Lord Jesus, suguon mo pa, kundi direkta sa Ama. Diba? Nagsample siya sina, Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth. Pero wala sa baba sin in Jesus' name, kasi siya man nag-ampo. Pero kay kita na maampo yan, ha? In the name of Jesus. Umalay ito wala dito. Pero sample ito, adaan, iya pag-ampo sa Ama. Yan. Okay? So, directly. 28, yes, I came from the Father. So, sinabi na niya ng malinaw, yes, inamin niya na, ha? I came from the Father into the world. So, hali siya sa langit mismo sa Ama. And now, I will leave the world and return to the Father. Kaya tama sabi niya na, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, kasi ako lang nanali dito, kag mabalik naman. Sino maupod? No, mabalik siya, sabi niya, mabalik ako para kuwaon ko kamo, sabi niya.
Kaya in a little while, makikita gihapon kita, ayaw paghanda, laban lang. Mga problema, inaagihan lang ina. But God will turn your sorrow into joy. Alright? So, live with the Holy Spirit and live with your loving Father. Tiwala lang. And so, paano kita kinabuhay? How can we live with the Holy Spirit? How can we live with our loving Father? Basically, ang paulit-ulit na sinabi dito is ask. Or talk to your Father, talk to the Holy Spirit, no? And live in the Spirit, pray in the Spirit. Amo man ang sa aton Ama, sabi niya, mag-pray ka for me. Maghalapit ka, mag-ampo. Kita lugo, di na pa nagapara-ampo. Minsan ginapara-isip ta ang problema. Anay ko na ano ka diyan. Nakita kita mag-ampo. Nasabi niya, kung mangayo kan wisdom, paghatagan ka. Na kung nanon kailangan mo, ampo, anay. Sige, ampo dayon. Ay, pag-udong. Sige lang, ampo. No? Pray. Sabi niya, ask. Ask. Paulit-ulit ang ask, tidak kadamo-damo. Okay? So, si Jesus, para bang sinabi niya na live in prayer or live a life of prayer. Dapat maging prayerful ka. Paano aman pag kinabuhay ta na dida sa aton Ama? San si Kristo Jesus aram niya na 12 oras na lang ang nabibilin sa niya buhay. Wala siya nag-isip pasin, dapat may mga daragko na campaign na himuunta. Dapat daragko na ministry kay masiyak pa kita or ma-preach kita, mga public ministries and all. Or naisip niya na baguhong ko ani ang layi bago ako mamatay. Pasiguro para sa akong mga disciple. Hindi niya ginawa yon. He spent the time praying. Diba, nagtuklo lang siya, naghugasan mga, nag-dinner sila, nag-Lord Supper, pagkatapos ito, nag-istorya siya, fruitfulness, and ito na sinabi niya. And after this, chapter 17, he prayed in Gethsemane. Nag-pray siya dito ng todo. May mga prayers pa siya na iba. He prayed actually for the unity of the disciples, unity of the believers. Yan ang prayer niya na, Lord, sinta magkaurusad, kag magkamuruutan kayo. Chapter 17. Again, takadalin chapter 17, pero dito nabasahon. Assignment nyo na lang ina kasi chapter 18 na kita sa Friday. So sabi nila, he prayed to the Father, okay, he observed nato nanon iyagin pinag-pray, no? Observe what he prayed for. In verse 11 and 12, he prayed for their faith. Yan, he prayed for their faith. Hindi ko nabasahin na assignment na niyo na. 11 and 12, surat niya na lang. Their faith, verses 11 and 12. He prayed for their faith. Sino di sa iyo nag-pray san iyo pagtuod? Importante kali na. Si Jesus nag-pray san pagtuod sa mga disciples, believers na, Lord, strengthen mo sila, dili mawara, bisan sa mga problema, magpadayon sinda sa pagsari. And that should be our prayer sa aton mga disciples. That should be our prayer sa aton mga anak, o ginikanan, o sino pa man sa aton kaurupot. Kagbisan sa aton sa diri. No, kailangan naton nina na lalo pa na magtubo ang aton pagtuot. And then he also prayed for their fulfillment. Verse 13. Verse 13. Lagay niyo lang verse 13 sa chapter 17. He prayed for their fulfillment. Okay, na Lord, mahimo, Panginoon, ani mo kagustuhan, mahimo ninda. Kag magka-experience ng fulfilling life, kag satisfaction, and kag mahimo, ani mo kagustuhan. Yan, mga prayer na gano'n. No? And then 14 and 15, he prayed for their future. Verses 14 and 15. Sino din nag-pray para sa future mo? Diba? Future family, future husband or wife, future career, business, o nano pa man, maging sa future sa natin mga anak, disciples. Let's pray for that. Pag-pray pala natin, no? Yung vision ba, yung future, even sa aton church, nanong ginapahimo ni Lord sa Soul Harvest, let's pray for that. Okay? And then he prayed for their faithfulness. Verses 16 and 17. Verses 16 and 17. Faithfulness. He prayed for their faithfulness. Verses 16 and 17. Pag-pray natin, Lord, help me to be faithful. Magpabilin na matinumanon dito sa imo. Or
Mag-pray sa atong kaurupod, sa cell group, sa church, na maging faithful. Mga nag-serve didi, padayon sa faithfulness. Dida sa imo. And then, he prayed for their fruitfulness. Lord, na sinda maging mabungahon. 18 to 20. Verses 18 to 20 naman. He prayed for their fruitfulness. Mga disciples magbunga. Amo man kita na dapat magbunga. Yan ang prayer ni Lord. Kita tanan magbunga. Kita maging faithful. Kita magbunga. Yun din yung pag-pray natin sa aton sa diri. Yun din yung pag-pray natin sa atong kaurupod sa church. Pray for their fruitfulness. Pang-anim, he prayed for their fellowship. 21 to 23. Verses 21 to 23. He prayed for their fellowship. So at least puro F para madali nyong matandaan. Na sinda magatiripon. Sinda magaurupod, dili magburulag. In fact, he prayed for the unity of the body of Christ. So, amo man nina, do not stop meeting together as in the habit of doing in Hebrews chapter 10 verse 25. Na kita ada gayud sa pag-fellowship, urupod. Dili kita naga para absent, no? Mas maayga diton urupod, fellowship. The Lord prayed for that. Na kita kuno ada permisa aton pagtiripon or fellowship. And then last one, he prayed for their sense of family. Sense of family. Verses 24 to 26. Okay, verses 24 to 26. So, nasinda, makabatsa gayud na we are one. We are one family and we are connected. Wala dapat inan para labaw-labaw or competition. So, later, nag-preach si Pedro sa 3,000. Wala na reklamo, di ba? Okay na sinda. Kami man di Pedro, kami bahala di sa mga isnakan. Si Andrew, ako man di bahala sa gate. Ako pa-asher ako. Kaya si Andrew baga, ito na sa likod la. Pero mahikos man. Resourceful din nila. Si Pedro, kay may inistorya kag arisgado, mo nag-preach dito sa 3,000. You see, so teamwork na ngayon. And sense of family. Amo man kita, praise God na sana tanan didi makabatsyag ba na we are family. Na dili ka bagan iba kag ibahan. No, tanan didi bisa tanan man kita ibahan kun isipon, nagrasyahan lang. No, that's why we learn to accept one another. Sa balay bisan may mga ugali kita na ikad mo gustuhan kaya wala kan mahimo kay tatay mo. But you have to accept and love one another. Kasi kapamilya. No? Kita niyo mo katakin, sabihin sa kanya, kapamilya ka. Yan, ano? So, we are one family. So, yun ang mga prayer ni Lord bago siya namatay. These are the mga important mga concerns, prayer concern, na dapat din natin ipag-pray. Okay? And so, tapos untaan chapter 16. Balik na tayo sa 29 to 33 as closing. Okay? Then his disciples said, at last, sabi niya, at least sa wakas, you are speaking plainly and not figuratively. Kasi ganun si Lord palagi ng mga parable, mga ganyan. Pero this time kuno plainly, sinabi na niya na ako halis talaga sa langit, nagpakali sa duta, nagpakatawo, yan, mamatay, mabubuhay, kag pabalik sa ako naman. Now we understand, sabi sa mga disciples, that you know everything. Tapos na nakita nila, grabe talaga to. Si Jesus is all-knowing God. And there is no need to question you. Wala na sila naghunga. Kasi, ano pa man, you know everything. From this, we believe that you came from God. Ikaw ba di sa iyo na nagaduwa-duwa pa na si Kristo Jesus dili Diyos? O tuod ka na si Kristo Jesus Diyos na nagpakatawo. Amen? He is our Savior and Lord. Ora na dapat kita simpagduwa-duwa dida. And Jesus asked, do you finally believe? Ikaw ba talaga, finally, okay na, tuod ka na, once and for all. Ito na. But the time is coming, indeed, it's here now, when you will be scattered, each one going his own way, leaving me alone. Kasi sa pagdakop na sa iya, hinahinay na
kuan, ija-ija na, aho-aho, mga taga-bujul galini ng mga disciple man. Ija-ija, aho-aho. Ala, kanya-kanya na. Iba man diskarte man ni Pedro, iba man ito si Juan, iba man ito kung hay na ni ba din na nakikita. Oh, kaya ba, nakaradlo ko na, no? Yet I am not alone, sabi naman ni Jesus, pero ayaw ka mo paghandal sa akon. Babayaan nyo man ako na lang, okay, naintindihan ko ka mo, pero anyway, dili man gapon ako alone because the Father is with me. Parang sinasabi niya na minsan, kung kamo man sa nina sitwasyon, pagdakop na ako, kag minsan, ikaw na lang na isag kung hain ka nakapakadto, tandaan mo, kaupod mo, ang Diyos. Sa ato naman, sitwasyon, minsan, may mga panahon na buburulagon din kita ni Lord ba? No? Dati, urupod kita, pero later, papadara ka na ni Lord dito sa Mapuyo. Papadara ka na sa Milagros. Papadara ka na dito sa Pakistan, sa Iran, Iraqi, missionary sa mga island area. No? So, may mga panahon na, di ba natapos sila pag-disciple? Sabi ni Jesus, Peter, follow me. And then sabi niya, sa kagaliin ni Lord, tinukdo niya si Juan baga. Na naman nga niya sa iyo, kung bahayong ko na, hasta sa akong pagbalik. Ibig niya sabihin na, may plano ko sa imo, may plano din ako kanuhan. May papahimo ko sa iya, may papahimo ko sa imo. Kag, pabayay, kung ano man ipahimo ko sa iya, iba man ang ipahimo ko sa imo, may yun yung susunod doon. Minsan, pag na-disciple lang kasi kita, minsan, daraw ka ni Lord sa iba naman na area para maging blessing ka na dito. O magamit mo na ni mo mga naaraman, maring i-send out ka ni Lord kung saan man na opisina, ibalyo ka sin trabaho, whatever, or eskwelahan na yung ginatukdoan para doon ka naman mag-share. Ganon talaga nangyari. No? Ang mga disciples na ginpadara, na scattered na rin sila, pero nag-scattered man ang Word of God. Kaya sabi niya, kung minsan nag-isa ka lang, kung di ka napadara ni Lord, pakadto sa barangay Igang, ikaw lang napakadto dito na disciple, okay lang, but the Lord is with you. The Holy Spirit is with you. Ayan. So, verse 33, I have told you all this so that you may have peace in me. Kay, di ka mo maghandal sa akon, sabi niya, Adan, Ama. Here on earth, you will have many trials and sorrows. Maganda na reminder sa ato ni Lord. Nabisan Kristiyano ka, pero kaya adi ka pa sa kalibutan, dili gad maiwasan ang mga trials, problema, pains, kaya adi pa kita. But take heart, because I have overcome the world. Kasi yun lang naman ang pinaka-problema na nato niya na yun, nakalibutan na adi kita. Pero mintras adi kita, mararamdaman nato nina, maatubang ta, pero tandaan mo, we are overcomers already because tapos na, gintapos na niya sa cross. That's why we are more than conquerors through Jesus Christ. Sabi mo ulit sa katabi mo, panalo na tayo. Kaya laban lang, kasi panalo naman, panalo na tayo. It's over. Kaya dili na dapat maghandal. Kung may mga sorrows and pains minsan, sabi niya, in a little while. May purpose lang si Lord. Pero dili naman nina pang samantagal. Kung dili man, mabalik man ganing ihapon siya. So, enjoy life. Enjoy the presence of God. No, live with the Holy Spirit. Live with your loving Father. Enjoy His presence. And then, what kind of troubles or difficulties, sorrows man yon, He will turn into joy. And you will have, sabi dito, abundant joy when we come to Him in prayer. Let's all bow our heads and then come to your Father in prayer. Ano bang mga needs mo today? Or do you have any problems, difficulties in life, or maybe sa iba or sa imo family, or trabaho, business, or anything? The Lord Jesus said, why don't you ask in my name? Ask, use my name, and you will receive favor. So, ngayon ta sa Panginoon, mag-pray kita.